Tapos sasabihin na lang sa akin ng mga kasama ko na, oh, yan ba yung pare nyo? Demonyo? Bakit? Payot man ang pare nyo. Bakla man. Tingnan mo. Oh. Minsan pag may mag-inuman, malasing, oh, ganyan, lalabas yung pagka. Kaya doon nasira yung, doon nagsimula. Tapos nagsama pa kami after 2 years, nagsama kami uli. Lalo namang nasira yung, ako na nagsusumikap ako na ipahayag ang salita ng Diyos. Tapos yung puno naming pare na nasa barko ay nagpahayag naman ng kabastusan o kabaklaan. Nandyan si Padre Gitgano? Wala. Nagpahinga, brother. Pinahinga Pahinga. sa doktor. Pinahinga ng doktor. Sige, kay Brad Wendell na lang ako magtatanong. Okay, go. Naku, yari. Request. Actually, napakadami kong tanong, pero Yeah, ito yeah. lang muna. Sige, Ito lang muna. ibalat mo yung mga tanong mo, bro. Yan na. Ibalat mo yung mga tanong mo habang may pagkakataon pa. Kasi doctrinal exposition mo yun. Marami tayong sumagot ito. Yung una kong itanong kay Brad Wendell, hindi ko alam, kasi dati active naman talaga ako sa simbahan, at saka sa mga activity sa simbahan, lagi naman ako nandoon. Sa mga programa, lagi ako nanonood. Dumating yung time na medyo nawalan ako ng gana, or parang may nakita akong negative sa mga kaparian natin, at yun ang naging dahilan para nawalan ako ng gana. So ngayon, may mga simula noon, yung parang humina yung pananampalataya ko. Parang yung may mga nangyari na nakikita ko na siya noon na halimbawa ngayon may nangyari sa araw na ito na parang nangyari na sa akin noon, na hindi ko alam kung kailan, na hindi ko alam kung bakit, na parang nangyari na siya, na parang dinaanan ko na yun. Pero parang ngayon, halimbawa, bukas may gagawin ako, or may pupuntahan ako, may papasyalan o anong gagawin. Parang may nangyari na, makapagsabi na lang ko sa sarili na, parang nangyari na to Parang nakita ko na to. Bakit ngayon to na nangyari? Parang dumaan na to sa akin. Pero hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung bakit. Yun ang unang Napaniginipan mo, bro. Napaniginipan mo na nagkatotoo ba din din? Kaya yung pangalawa kong tanong, Taga saan ka, kapatid? ako po'y taga Bohol. Nandito po ako ngayon. Nasa Bohol ka. Nung nasa abroad pa ako, ang laging pinapanood ko itong debate ni Brad Wendell at saka ni Gitgano at saka yung mga programa nila. Ngayon, nasa Bohol na po ako. Mas mabuti. Nasa parokya ka. Hagna. Hagna. Sa Tagbilaran, yan, no? Diocese ng Tagbilaran? Sa Talibon? Diocese ng Talibon yan? Oo. Kung sa Diocese ng Talibon, sila si Father Aster Pilisilda, ang Chief Exorcist sa Diocese ng Talibon. No? Sila si Father Astero, may exorcist dyan at napaka-active. Bakit po ba, halimbawa, punta tayo sa una mong pahayag na may nakita kang mga negative sa ibang mga pare, kaya iyon ang dahilan na parang ayaw mo nang magsimba. No? Iyon ang nagsisimba pa rin ako palagi. Pero Parang humina ang pananampalataya. Iyon ang tinatawag na ordinary
demonic attack. Ordinary demonic attack, di ba? Doubt, isa yon. At accusation, isa yon. Pero, dahil may nakita ka na para sa iyo, ito'y iskandalo at yun ang dahilan na humihina ang iyong pananampalataya, nasa level ka na ng extraordinary demonic attack. Ano po ba yung extraordinary demonic attack? Yung tinatawag na direct oppression. Parang may Indirect nagsusulsol. o indirect oppression. Ang indirect oppression, merong direct oppression, indirect oppression. Ang indirect oppression, kung humihina ang pananampalataya mo dahil may nakita ka na parang iskandalo. Yun ang tinatawag na indirect oppression. Okay. Tungkol naman sa sinasabi mo na premonition, yun po isa sa mga sign sa psychic abilities. Yung premonition, sign of psychic abilities. Kaya, tingnan nyo yung mga ninuno mo. Nangyari hindi ko alam. Premonition po yan. No? At sign po yan sa psychic abilities. So, tingnan nyo, sa sarili mo, wala bang pagkakataon na kahit bata pa, naglaro ka ng Spirit of the Glass? Nung kapanahonan ko ng high school, Oh. or kasi doon ako nakatira malapit sa sementeryo sa kapatid ko. Tapos sa mga narinig kong kwento-kwentuhan na may mga multo daw, may mga nagpapakitang nagkakadina, ganon. So, ako mismo pumunta doon sa sementeryo nung high school pa lang ako. Sabi ko, kung totoo kayong mga demonyo kayo na nagpapakita dito na tinatakot yung mga dumadaan dito sa daanan, magpakita kayo sa akin. Sa awa ng Diyos, wala naman nagpakita. Nako, delikado yan, no? Kaya nga, kahit mga exorcist, di pwedeng maghamon ng ganyan, no? We are not much sa mga fallen angels. Kaya pwedeng iyon ang dahilan sa premonition. May nagpapakita. Pero pwede iyon ang dahilan sa premonition mo. Kahit matagal nang ginagawa yon, pero bago pa na-experience mo ang naturang premonition na parang psychic abilities, nagtaka ang iba. Halimbawa, kung bata pa naglaro ng Spirit of the Glass, at pagka matanda na, grabe ang atake ng demonyo, psychic abilities. Bakit ganon? Dahil yung mga fallen angels, yung mga demonyo, they are not bound by time and space. Ibig sabihin, kahit bata ka pa na gumagawa, kung ano na ang edad mo ngayon, parang isang oras lang yan sa mga demonyo. No? So, kaya kailangan maikumpisal mo yon, yung pagpunta mo sa sementeryo, yung paghahamon mo sa mga demonyo. Dahil ang atake ng mga demonyo ay subtle, dahan-dahan. Tapos, minsan pinagyabang ko pa sa mga barkada ko. Hindi naman totoo yung mga kwento na may magpapakita. At mismo nagsabi na magpakita, wala man. Alam nyo ba, kapatid, no? Sabi ni San Agustin, ang pinakadelikado ang pinakadelikado kung ang isang tao ay hindi na maniniwala ng demonyo. Pinakadelikado. Bakit? Dahil ang mga tao na hindi maniniwala ng demonyo, nasa kamay na ng demonyo. O kaya, kailangan mong ikumpisal yan. At i-evaluate mo pa, maliban sa pagpunta mo sa sementeryo at paghamon. Wala bang mga ninuno ninyo noon na may mga habak, mga anting-anting, o mga tambalan o albularyo? Tatay daw niya, Bebin. So, yun, ang isa sa mga dahilan sa premonition. Pero yung tatay ko, yun, sa simbahan talaga yun. Leader ng mga, yun sa simbahan, bawat . Kahit pa leader pa siya sa simbahan, basta may mga occult practice
Sa ang tawag niyan, Sa kanya, yung sino ba yun? Sa Santos yun, sa parang devotion niya sa Santos. Tapos, pag nilason siya minsan, pag hinawakan niya yung baso, nababasag. so delikado na yan, no? Oo nga, Pagka may yung mga lason. occult kasi kapatid, no? May mga santon dinadala, no? Kahit na yung mga anting-anting, may mga santo, God the Father ang dinala, San Miguel, so, pero, ito ang rolling ng simbahan sa pamamagitan ng discernment of mystical phenomenon. Kahit pa may mga banal o mga santos yung ginagamit, but if there is a superstitious belief, then it is a demonic. No? So, kaya nga mag-ingat sa ganyan, no? Kung sakali na magiging unti-unting open ang psychic abilities, isa sa ating paraan, dapat i-evaluate natin ang mga ninuno. Ano po bang mga ginagawa dito? Dahil ito'y magiging ang kaparusahan sa ginagawa ng mga ninuno hanggang 4th generation yan. Yun. Tapos yung sa pamilya namin doon na naiwan, doon sa bahay talaga namin, every week na lang may mag-aaway. Ganun. So, Pamilya-pamilya doon. Sila lang, magkapatid. ibig sabihin May kapatid, din kasi akong lasinggero na puro away na patay na lang ang pinag-usapan. Pag nalasing, patay na agad, patay. kung tingnan natin ang Mateo 12:33 kapatid, ang puno ay makilala sa pamamagitan ng bunga. Kaya kailangan talaga tingnan kung ano man ang mga ginagawa sa mga puno, sa mga ninuno, upang ito'y mabreak at masagawa ang healing of family tree. Anong pinakamagandang gawin dyan? Una, ikumpisal mo yung pagpunta mo sa sementeryo o kung may pagkakataon pa pumunta ka sa mga albularyo o may anting-anting ka, yung paghahamon mo sa demonyo, ikumpisal mo yan. No? I-renounce ang anumang mga occult practices. Ikalawa, magsimba ka every Sunday, dapat mangungumpisal kung maaari every month. At hindi lang yan, kailangan magrosaryo together with the family every night. Frequent to the sacrament. Okay. So, kanina, di ba may pagtanong siya kanina na parang wala na daw siyang gana sa simbahan dahil maraming pari na Dagdagan mo ba? Yung tungkol naman sa pari, kasi sa pinagtrabahoan kong barko, may pari kami noon eh. Ngayon, sinulatan ko na rin yung pari na yun na private in Italian na sulat kasi Italiano. Ang ano lang kasi hindi naman sa paninira sa ibang pare, hindi naman lahat. Hindi lang siya nakita ko mga 2-3 na yung pare na yun, yung kabastusan niya ay bistado, yung parang yung kabaklaan niya ba. Kaya doon ako kasi sa barko nag-ano ako ng salita ng Diyos. Tapos pag may misa, lahat ng makausap ng mga crew, kasi 1,000 kami mahigit na crew. Pagka may makausap ako, simba tayo mamaya kasi may misa. Tapos yung mga salita ng Diyos, pag may magtatanong sa akin, dinidiscuss ko ganito, ano ibig sabihin nito, ganito, ganyan. Tapos sasabihin na lang sa akin ng mga kasama ko na, yan ba yung pare nyo? Demonyo? Bakit? Bayot man ang pare nyo, bakla man, tingnan mo. Minsan pag may mag-inuman, malasing, ganyan, lalabas yung Kaya doon nasira doon nagsimula. Tapos nagsama pa kami after 2 years, nagsama kami uli. Lalo namang nasira yung ako na nagsusumikap ako na ipahayag ang salita ng Diyos, tapos yung puno naming pare na nasa barko ay nagpahayag naman ng kabastusan o kabaklaan. So anong gagawin ko ngayon? So yung mga kasama ko, sasabihin nila sa akin, yan ba yung
No, yun yung bakla naman. No, pag nalasing, manghipo, paano na yan? So, sagutin natin, brother. Okay? Kaya matagal ko nang kinikimkim yan, pero hindi ko lang nilabas. Kaya naghahanap ako, gusto ko sana makausap si Father na doon ko sa kanya dapat itanong o i-confess yun. Matagal ko nang inipon sa isipan ko, sa puso ko yun, pero hindi ko ma-i-confess sa kung kanino lang, hindi ko masabi-sabi. Okay. Okay, yung pare, brother, ay tao yon. Alam mo na tao sila. Mahal ng Diyos. So mahalin mo ang pare. Huwag mo lang mahalin ang hindi mabuting ginawa niya. So alam na ito ng Panginoon. Basahin mo natin brother. Kasi no? Magsagot mo na ako, brother. Ha? Sige. Mateo 23:3. Mateo 23:3. Ito sabi sa Mateo 23. Lahat ng mga bagay nasa inyo'y kanilang ipag-utos ay gawin niyo at ganapin. Datapat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Yan brother, alam mo, yung pare ay nagtuturo sa salita ng Diyos. Okay, yung mga salita niya, makinig tayo at gawin natin. Pero ang sabi diyan sa bersikulo, yung ginagawa na hindi niya mabuti, huwag mong sundin. Huwag mong sundin. Yung ginawa niya hindi mabuti ay magawa rin natin. Pariho tayo diyan, magkasala. Pero ang sabi ni San Juan, isang apostol, sabi niya, huwag mong sundin ang masama na gawa. Basa ba dyan yan? 3 John 1:11. 3 Juan 1:11. Sabi dito, minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Yan. Ang hindi mabuti yung ginagawa, huwag mong tularan. Pero alam nyo, yung gumagawa dyan na hindi mabuti, huwag mong isipin na ito ay hindi na sa Diyos. Dahil may confession tayo. So, sila ang mananagot sa kanilang kasalanan. At tingnan natin na mayroong ibang pari na mabuti ang ginagawa. Kahit dito sa amin dito. Kasama natin si Father Darwin ay mabuti talagang may mabuting ginagawa dito. Alam ko, dahil alam ko kasama kami. So, sundin lang natin yung mga pari na gawa ng mabuti. Sundin natin, gumawa ng mabuti. So, anong gagawin dun sa pari na mga ganun? Brad, dapat ipagdasal natin ang lahat ng mga kaparian. Ipagdasal natin mga pari at hindi tayo dapat mag-judge sa kanila dahil wala tayong karapatan na mag-judge. Basahin natin ba legendo yung Roma City Roma 7:1. Sabi sa Roma 7:1, o hindi ba ninyo nalalaman mga kapatid? Sapagkat nagsasalita ako sa mga tao na kapahalagan. Sa 2:1 ba yun? 2:1. Roma 2:1. Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Yan brother, hindi tayo maghatol sa pari. Ang Panginoon lang ang maghahatol sa atin. So sundin na natin yung mga pari na nagbigay sa magandang gawa at may mga pari na naggawa ng mabuti at nagsalita ng mabuti. At sila yun, sila San Pablo, San Pedro, yung apostol. Doon lang kasi ako nasaktan ng husto doon kasi dati rin akong kasama ni Brad Edsel, kung kilala niyo si Edsel Closas. Alam ko, dahil nasa Diocese of Talibon ako, sa Inabanga. So, dati kaming magkasama kami. Ngayon,
hindi na ako nakasama palagi sa kanya. Pero nung nagsimula si Brad Edsel Closas, nandun ako, lagi akong kasamang ganun, nasa radio station din. Pero yun nga, doon ako nasaktan ng husto nung sinabi, lagi na ako makarinig sa mga kasamahan kong katrabaho na, yan ba yung model yung pare? So, tapos ito. alam mo brother na 12 apostles ng pinili ng Panginoon mayroong Judas. Si San Pedro ay talagang yung tawag San Pedro parang nagbakak, no? Sabi niya. So tingnan natin mayroon pang mga mabuti. Yung mga hindi mabuti ay ang Diyos na maghatol sa kanila. Ang mga mabuting tao na mga pare, sundin natin. Tapos, yung 1 Corinto 10:33 dyan, no? 1 Corinto 10:33. 10:33. Sabi sa 1 Corinto 10:33, nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mangaligtas. Yan brother, marami mga pare na nagbuhis na kailang buhay para maliligtas ang mga tao sa kaniyang parokya. Tingnan natin ang ating sinamba doon. Dili ang pare, kundi si Kristo nandyan sa Eucharistia. So, magsimba tayo, hindi dahil sa pare, kundi dahil sa Eucharistia na mga si Jesus Christ. So, alisin mo sa puso mo ang galit sa mga pare dahil ang sinamba natin ang Panginoon. Punta tayo sa simbahan. Magkapagbigay ito. Yun din ang sabi ko sa mga kasamahan ko, explanation. Pero sumatotal na naipon na lahat ng mga narinig ko, lalo na yung kakabina ko na mismo kakabina ko ay niyaya daw niya. Sabi ko, napakasakit naman isipin na tayo nagsisikap salita ng Diyos, tapos yung leader natin o naging leader namin doon, ganon. So sabi niya, paano mo matatanggap yung hostiyas doon? Ang nagtaas ng hostiyas sa inyo, pag nagsimba kayo doon, ang nagtaas sa hostiyas ay demonyo. Yung binigay sa inyo, demonyo na yun. Mali. No? Mali. Mali. No? Halimbawa, kapatid, yung argumento na yan, mali. Halimbawa, yung isang pulis na mangnanakaw, dahil siya'y mangnanakaw, pag makakita siya ng mangnanakaw, makapanghuli pa yon ng mangnanakaw dahil person in authority siya. Hindi nawala ang kaniyang authority sa kaniyang kasalanan maliban lang kung siya ay nahatulan. So, una, isa yan sa mga taktika ni Satanas upang ang ating pananampalataya ay mawala. No? At pag humina ang ating pananampalataya, mas madali tayong maatake sa demonyo. Di tayo ra ang kawawa. No? Tayo ra ang kawawa. Yun ang dahilan at taktika ng yawa, ng demonyo, na magiging manghina ang ating pananampalataya upang tayo'y madaling maatake niya. At tandaan natin na hindi ipinagkaila ng simbahang Katoliko na may ilang mga pare na nakagawa ng mga seryoso na mga kasalanan tulad ng immoralidad, pagmolestya, pedophilia, sexual abuse, harassment. Alam nyo ba, ngayon sa panahon ni Pope Francis, grabe ang disiplina ng simbahan. May ipinalabas na kautusan galing sa Sacred Congregation of Doctrine and Faith para sa mga obispo na kung may mapatunayang pare na nagkasala, lalo na sa iskandalo, sa sexual iskandalo, sexual abuse, harassment, kailangan ang obispo niya mismo ang magpablatter sa pulis sa naturang kasalanan. Order yan sa Sacred Congregation of Doctrine and Faith. Kung sakali ang obispo hindi niya gawin,
siya ay matanggal sa pagiging obispo. So, kapatid, hindi ipinagkaila ng simbahang Katoliko na may mga ilang mga pari na nakagawa ng mga kasalanan. Dahil hindi naman po Diyos ang mga kaparian o mga anghel. Hindi sila perpekto na walang mga kasalanan. Kaya nga, sa prayer, ito'y prayer sa mga sandali muna, sandali muna mga kapatid. Patuloy muna ako, ha? Bago ang tanong mo. Una, bago tayo manghina ang ating pananampalataya, dapat i-pray natin din ang ating mga kaparian. No, i-pray natin sila. Kaya nga sa prayer ng kaparian, lalo na yung mga paring humihina ng kanilang pananampalataya, mga paring nasa tukso, dapat, no? Okay, tuloy natin. Na ang mga kaparian ay hindi mga anghel, mga tao din sila. Pero tandaan natin, hindi natin din i-generalize na lahat ng mga kaparian ay gumagawa ng gayon. Bakit? Maraming mga pari na nanatili sa kabanalan. At alam ko yun na marami talaga na sumusunod sa mga role of life bilang mga kaparian. Dahil una pa lang mga kapatid, sa Biblia alam nating, nauna na tinalakay ni Brad Edgar na sa 12 mga apostoles ng ating Panginoong Hesus, isa nito ay nagiging Judas Iscariote na traidor ng ating Panginoon. At dahil ba sa ginagawa ni Judas, hindi nangangahulugan na wala ng bisa ang kabanalan at katuruan ng simbahan, lalo na sa aral ng 11 na mga apostoles. Hindi ibig sabihin wala ng bisa. Ang kanila, one Judas does not mean 12 apostles. So, kaya, daming namumuhay sa kabanalan. Ang problema lang kasi, yung madaling makita, halimbawa kapatid, bigyan kita ng example. Kita mo to, kulay puti, di po ba? Kulay puti. Lagyan ko ito ng isang dot. Kita mo ba? Hindi. Ang lagay ko, malayo, no? No. Pero, ayan, kita. Kita mo na. Kahit maliit, no? Kunti lang ito, pero ang napakalaki ay yung kulay puti, pero mas nakasentro yung maliit. Yun ang nangyari. Lalo na sa buhay mo. Sentro mo, yung iskandalo sa naturang pare na nakapanghina sa iyong pananampalataya, hindi mo nakita ang daming pare na nagiging banal sa simbahang Katoliko at lalo na ang naging confirmed at declared na banal na sila'y nagiging bayani ng ating pananampalataya. Amen. So, merong ginatawag ba Wendell na ex opere operato? Oh, yes, yes. Yes. Kahit So, pa ang pari ay makasalanan, valid ang kaniyang sacrament na ginagawa. Yung ginagawa niyang pagmisa, gano'n? Yes, valid. valid. Halimbawa, kapatid, halimbawa, isang huwis na kurakot. Huwis. Makasalanan pag kurakot. Halimbawa lang. Halimbawa, ang corrupt na judge, pag siya'y magpasya ng hatol sa isang corrupt, magiging valid rin ang kanyang hatol. Dahil person in authority siya. Yes. Yes. Pero brother, kahit ang parit na nakita mo ay masama, pero nag-prayer siya sa mga makasasala. Naungkat Kasali din kasi yun. Medyo nakalimutan ko na yun. Yung sakit na naramdaman ko noon, medyo nakalimutan ko na. Pero nung December, nung nakarang December, siya yung umakyat doon sa barko namin para maghatid ng misa sa Pasko at saka sa New Year. Tapos, siyempre nagsimba pa rin ako pero na-recall ko lahat yung
mga sinasabi ng mga kasamahan ko. At saka bago siya bumaba, kasi hindi na siya stay on board, pagkatapos lang ng Pasko at New Year, baba na siya. Pagkababa niya, narinig ko na naman yung sabi ng mga kasama ko na may mga bakla din kasing mga crew na niyayaya niyang mag-inom dun sa kabinan niya. Eh anong gagawin nila? Nagyayaya siya ng puro bakla, mag-inuman sa kabinan niya. Doon naungkat na naman yung nararamdaman ko, bakit ba ganito? Sinadya bang paulit-ulit siyang makita ko ng... Brother, may utos si Kristo. Sinadya ba yun? Brother, ako munang sasalita muna ako ha. Sasingit lang ako, makasingit lang. Ito sabi ni Kristo, ano? Sabi ni Kristo sa Roma 14:15, sabi ni Kristo, ganito, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan. Kasi, ang sabi niya sa 8:31, ito, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisambalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Yan. So, para ituring ka ni Kristong alagad niya, sundin mo yung kanyang salita. Kasi kapag hindi mo siya sinunod, sabi naman niya sa Lucas 6:46, etong sinabi ni Kristo. At bakit tinatawag niyo ako Panginoon, Panginoon, at di niyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? So para tanggapin niya ang pagtawag mo sa Kanya na Panginoon, kailangan mong sundin ang Kanyang utos. Ano ba ang Kanyang utos? Mateo 7:1 hanggang 5. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa inyong sariling mata. 5. Ikaw na mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata at kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Kaya nga sabi ni Santiago sa Santiago 4:12, ito sabi niya, iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasa. Datapwat sino ka na humahato sa iyong kapwa. Ang ibig sabihin po ni Kristo, focus tayo sa Kanya, hindi sa mali ng iba. Sana naunawaan mo yung kapatid, ano? Kasi kapag yun, tinutulan mo dahil gusto mong maghanap ng mali ng iba, tinututulan mo ang aral ni Kristo. At kapag tinutulan mo na yun, hindi ka na niya kikilanin kanyang alagad. Brad Jando. Yes, Brad Wendell. Sa Biblia, Brad Jando, kahit sa noong Old Testament pa, may mga pare na nagkasala. Halimbawa, pakibasa, Brad Jando, sa unang Samuel 1:3, magandang balita, Biblia. Unang Samuel 1:3. 1:3, yes. Unang Samuel 1:3. Sabi sa unang Samuel 1:3, at ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kanyang bayan upang sumamba at magahin sa Panginoon ng mga hukbo sa silo. At ang dalawang anak ni Eli na si Ofni at Pinis na mga saserdote sa Panginoon ay nangandoon. Sila ay mga pare, no? Mga pare ni Yahweh. At kinalaunan, ang mga pare na anak ni Eli ay nagkasala sa pagsiping sa mga babae na naglingkod sa pintuan ng tulda ng tabernakulo. Pakibasa, Brad Jando, sa unang Samuel Kapitulo 2, versikulo 22 hanggang 25. 22 hanggang 25. Okay. Si Eli nga ay totoong matanda na at kanyang nababalitaan ng lahat ng ginagawa ng kanyang mga anak sa buong Israel. At kung paano sila sumisiping sa mga babae na naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At sinabi niya sa kanila, bakit ginagawa ninyo ang mga ganyang bagay? Sapagkat aking nababalitaan sa buong bayan ito ang inyong mga masasamang kilos. Huwag mga anak ko, sapagkat hindi mabuting balita ang aking naririnig.
inyong pinasasalangsang ang bayan ng Panginoon. Kung ang isang tao ay magkasala laban sa iba, ay hahatulan siya ng Diyos. Ngunit kung isang tao ay magkasala laban sa Panginoon, sino ang mamamagitan sa kanya? Gayunmay hindi nila dinig ang tinig ng kanilang ama, sapagkat inakalang patayin sila ng Panginoon. Okay, so dito sa talata, sa verse 25, kung ang isang tao ay nagkasala laban sa iba, ay hahatulan siya ng Diyos. Pero, kung ang isang tao ay nagkasala laban sa Panginoon, sino ang mamamagitan sa kaniya? Malinaw na may isa pang tao ang binanggit na kailangan ng Panginoon para mamamagitan sa taong nagkasala sa Panginoon. Sa talatang ito, walang iba, kundi ang tinutungkulan ang pare. No? Ang pare. So, ibig sabihin, kahit makasalanan sila, hindi nawala ang kanilang otoridad. Otoridad sa paggawa ng kanilang mga tungkulin. At sa Biblia, may mga pare na hindi sumusunod sa utos ng Diyos sa pagpangaral. Kung tingnan natin, pakibasa Brad Jando sa Malakias Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 2. Malakias 2:1-2. 2:1 hanggang 2. Ayan. At ngayon, o kayong mga saserdote, ang utos na ito'y sa inyo. Kung hindi ninyo didinggin at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kaluwalhatian ng aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo at aking susumpain ang inyong kapalaran. Oo, akin na silang sinumpa sapagkat hindi ninyo inilagak sa inyong puso. Okay. Pero ituloy natin pagbasa, Brad Jando, hanggang sa ika-7, sa 7 na verse. Makinig kayo, dahil sa inyo parurusahan ko ang inyong mga lahi. Isasabi ko sa inyong mukha ang dumi ng mga hayop na inyong inihahandog at itatapon din kayo sa tapunan ng mga dumi. Dapat ninyong malaman ng binabalaan ko kayo upang magpatuloy ang aking kasunduan sa inyong ninunong si Levi. Sa aking kasunduan kay Levi, ipinangako ko sa kanya ang buhay at kapayapaan. Basta igalang lamang niya ako, at yan nga ang kanyang ginawa. Itinuro niya ang katotohanan at hindi ang kasinungalingan. Maayos ang kanyang relasyon sa akin at nanguha siya ng matuwid. At tinulungan niya ang maraming tao upang huwag nang gumawa ng kasalanan. Sa katunayan, tungkulin ninyong mga pare na turuan ang mga tao na malaman nila ang tungkol sa akin at dapat silang magpaturo sa inyo dahil mga sugo ko kayo. Okay, napakalinaw. So, dito napakalinaw, kapatid, na hindi nakakaapekto sa Diyos ang pagpili sa kanila. Pinili pa rin sila ng Diyos kahit sila'y may mga kasalanan sa hindi pagsunod sa Diyos. Sila pa din ang dapat lapitan ng mga tao patungkol sa mga kaalaman, aral at salita ng Diyos. Kaya dito pa lang napakalinaw na ipinahayag ng Diyos na nandoon din ang necessity nating mga tao sa mga pari kahit pa yung ilan ay nagkasala. Ito pa. Ang mga pari ay pinili sa Diyos mula sa mga tao. Pinili sila sa Diyos sa batay sa Biblia. Mabasa natin, Brad Jando, pakibasa po sa Magandang Balita Biblia, Hebreo Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 3. Ano yung Biblia? Hebreo 5, 1 hanggang 3. Hebreo 5:1 hanggang 3. Sabi dito, ang bawat punong pari ay pinili mula sa mga tao upang maglingkod sa Diyos para sa kanila. Tungkulin niyang maghandog ng mga kaloob at iba pang mga handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. At dahil tao rin siyang tulad natin na may mga kahinaan, mahinahon siyang nakikitungo sa mga taong hindi nakakaalam na naliligaw sila ng landas.
At dahil nagkakasala rin siya, kailangan niyang maghandog hindi lang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para rin sa sarili niyang mga kasalanan. Okay, napakalinaw. Kaya, sino tayo? Sino tayo para husgaan ang mga kaparian dahil lamang sa kasalanan ng ibang mga pari? Gayong tao lang din ang mga kaparian na mahina din at magkamali at matukso din at magkasala. Yung Kaya- sa side ko, hindi naman ako naghusga sa kanya. Nasaktan lang talaga ako Yes. Okay. sa mga sinasabi ng mga kasamahan ko. Pero batay sa pahayag mong kapatid, may kasama ng paghusga 'yon. Oh, kaya ikumpisal mo 'yon. Pero dahil sa kasalanan ng mga pare, brother, lilinisin sila ng Panginoon. Oh. Malakaya 3:3, brother? Malakias 3:3. Basahin natin ang Malakias 3:3. Ito ang sabi sa Malakias 3. Ay, teka. Malakias 3:3. Yan. At siya'y mauupong gaya ng mangingintab at mangdadalisay ng pilak. At kanyang dadalisayin ng mga anak ni Levi at kanyang pagkikinising parang ginto at pilak. At sila'y mga hahandog sa Panginoon ng mga handog sa katuwiran. Brother, yan dyan. Malakias 3:3? O yan, Malakias 3:3. So, Parang hindi tayo dahil. darating siya at mauupong tulad ng isang tagapagdalisay. Yung ng lilinisin pilak. niya mga pare? Yun nga, pare nga, si Levi. Ayun. Mga pare sa angkan ni Levi. Okay. Bisaya Ang talaga. mga pare dyan, mga pare sa angkan ni Levi. Dadalisayin nga. Dadalisayin Okay, sila. Tagalog talaga. Bisaya ako lang ano. Sige, brother. Lilinisin, dadalisayin. Lilinisin. So, lahat tayo lilinisin kung may kasalanan tayo. Okay, brother, atong ibigay sa So, iba. yan lang, amen. Maraming salamat sa iyo. Thank you. So, napakaganda ng ano nyo, no? Very intellectual yung tanong. Parang ano, Yun lang kasi medyo ano, masakit yung ano. nabigyan kayo namin ng mataas na liwanag para sa inyo. Para mawala ang galit mo sa mga pare. Ang hirap magkalisod-lisod talaga. Hindi naman Yes. hindi Okay. naman lahat. Yun lang yung mga nakita ko yung sa kanya, Yeah. doon sa mga nakasama namin doon. May nakapagsabi sa akin dito sa messenger, bro. Dati ka raw sa Kristan. Totoo yun. Pero pag mga ganyan ba, pag halimbawa na i-report o may ebidensya, matanggal din ba yan sila? O yan, Barmindel. Okay, Una. una, Sabihin is ma-excommunicate ba daw? una kapatid. Makitiwalag ba daw? Una kapatid, may experience kasi ako, no, na inimbitahan ako ng isang pari pero alam ko talaga na involved ng immorality, no? So kaya kinausap ko yung Parish Pastoral Council na mag-witness at makipag-usap sa obispo. So sila mismo pinatunayan nila na totoo at ang obispo ay nagturo ng mga pari na mag-investigate, pinatawag ng naturang pari kasama yung ilang mga kasapi ng Parish Pastoral Council at yun, inamin ng naturang pari. So, yun ang isa sa mga paraan kung meron talagang totoong batayan. Pero, ebidensya. Kung yun ang, wala kang kasalanan pag yun ang dapat gawin mo, no? Para lang sa simbahan. Pero kung may nakita ka na pare, halimbawa, pare na nakita mo na lumabas sa hotel at dahil wala ka nakita kung anong ginawa niya, basta lumabas sa hotel. Pagkatapos sinabi mo sa mga kasama, galit ako sa paring yan. Bakit? Nakita ko yung lumabas sa hotel. Yun po ang tinatawag na sin of detraction. Meron na tayong kasalanan. Kahit hindi natin nakita kung ano ang kanyang ginagawa, halimbawa, pumasok siya sa kwarto, yung sabi mo, ano bang ginagawa nila? Wala tayong nakita kung ano. Pero,
pinagsasabi mo sa mga kasama mo, halimbawa, sa kaibigan mo, yon ay tinatawag na sin of detraction. Na, ibig sabihin, yung pinagsabihan mo, halimbawa kapatid, hindi niya alam at hindi niya kilala ang naturang pare, pero nanatili sa kanyang isipan niya ang sinasabi mo. Kaya may judgment na siya. So, yun ang sin of detraction. Kaya kailangan din na maikumpisal. Makakasira din kasi sa ibang mga tao yung ganun ba na. Kasi sabi na natin, makikilala ang puno pag naging leader nyo, yung mga naging alagad. Totoong makakasira, pero dapat gawin natin ang proper. Yun lang Gawin din natin ang mga proper. concern ko. Kaya nung unang nagkasama kami, sinulatan ko siya talaga, hinulog ko doon sa kabina niya. Nilagay ko sa kabina yung sulat na patago. Nilaglag ko doon sa ilalim ng kabina niya. Tapos, iwan ko kung nabasa niya. Ang nakasulat lang naman kasi doon, sabi ko, imbis na ikaw ang leader namin, ikaw ang maging tatay ng aming pananampalataya, bakit pinakita mo yung ganitong mga gawain na nakikita ng mga kasamahan natin? Nakikita ng mga kasamahan ng crew? Dapat kapatid, nakipag-usap ka. Nahiya din kasi ako makipag-usap personal sa Nakipag-usap ka sa ngalan sa simbahan. Tulad sa isang pare na bago siya dinala sa bishop, kinausap talaga siya. So, meron tayong mga gawain. Pero kung yon ang dahilan na nagiging humina ang ating pananampalataya pagkatapos, halimbawa kapatid, halimbawa, meron tayong mga kaibigan, pinagsasabi natin sa ating kaibigan na yun ang nakita mo, yun ang perception mo, magiging sin of detraction yun. So, mas mabuti na ikumpisal mo din ang pahayag mo na nagiging humihina yung pananampalataya mo dahil sa naturang pangyayari. Okay. Dahil yun po ay tinatawag na indirect oppression. Okay. Sige bro. Taktika pa rin ng demonyo. Brad Tinio. Maraming salamat sa Danau. Totoo kapatid. Very practical at very tactical ang attack ng demonyo. Halimbawa, merong isang madre na binigyan siya ng utos ng superior niya na mag-fasting sa loob ng 3 araw. Nag-fasting ang naturang madre, Carmelites. Nag-fasting siya. Pero, natapos niya ang 3 araw, biglang pumasok sa kaniyang isipan, gawin ko itong 4. Ginawa niyang 4. Natuwa ang demonyo. Bakit natuwa ang demonyo? Disobedience siya sa kanyang superior. At ito'y nalaman sa isinagawang exorcism sa isang superior na madre na si Evangeline de la Cruz na naposes. Yung isang madre na yung santo na madre si Blessed Marga sandali muna tingnan natin yung pangalan, yung isang santo na naposes siya sa loob ng 40 days. Lahat ng mga plano ng demonyo na ihayag si Blessed Mary of Jesus Crucified. Doon, nahayag ang mga plano ng demonyo. Nahayag na 3 araw ang ibinigay lang sa superior. Pumasok sa kanyang isipan, gawin ko itong 4. Akala niya dictate na ng Holy Spirit. Ginawa niyang 4. Natuwa ang demonyo. Bakit? Dahil nagiging disobedience siya sa superior niya. Kaya mag-ingat talaga. Okay. Ito bigyan, kung dadadala ko ng ebanghelyo kapatid, sana maunawa ng ebanghelyo nito Ito yung ebanghelyo ni Kristo. Nagsasalaysay muli sa kanila ng isa pang talinghaga, sinabi niya,
Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nagasik na mabuting binhi sa kanyang bukid. Yan. Yung mabuting tao, nagasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagpalagay natin na mabuting taong ito ay si Kristo at yung mabuting binhi niya ay yung kanyang mga alagad. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. So tinapunan ng mapanirang damo o ng kasamaan. Ngayon, nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. So sabay na tumubo, ano? Ang makasalanan at ang mga mabubuti. Kaya pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid. Itong utusan, ipapalagay natin na ikaw ito. Kaya pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Di ba? Dapat mabuti lamang yung alagad nyo. Bakit po may damo ngayon? Gaya nung nakita mo, ano, nakasamaan, ano? Bakit ba may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Yan. So, yung kaaway ang may kagagawan. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? So, ito yung tanong mo na ano bang desisyon, tatanggalin ba o hindi, ano? Ito yung tawag nito, sandali lang brother ha. Ito yung talata na pinanghuhugutan ko ngayon na kung kaya't hindi pa ako babagsak sa pagkawalang tiwala na talaga o pananampalataya. Kasi dito ako humuhugot sa ano na to. Dito ako humuhugot sa talata na to. Bubunutin po ba? Tapos yung sagot niya yung huwag sa kanalang pagkaanihan na. So, yan isang magandang ibanghelyo. So, may yan yung isa sa mga hinahawakan. May team song tayo dyan? Ano team song? Yung nagbula sa lupa. Na? Magkukonsert na naman. Ano yan? Ano ba? Yung team song? Wag na. Mahaba yun. Nagbula sa lupa. Nagbula sa lupa. Ayan, alam mo naman kapatid, di ba, na wag bunutin. So, hayaan na lang muna, saka na sa pagkaanihan na. Kapatid, kung may pagkakataon ka makipagkita kay Father Aster Pelisilda, ang exorcist diyan, makikita ka. Sana magpunta kay Father Darwin. No, doon ka sa exorcist ninyo. Doon ka sa exorcist ninyo. Sa Talibon. Sa Talibon, si Father Aster. Daan muna bago dito. Nasa, Brad? Sa Bayabas. Ubay. Nakapunta kayo, Brad, no? Sa parokya niya? Salamat doon sa kwan. Kasi doon kami, nag-request kami dito. Parang may mga pangyayaring talagang masabi ko na, nangyari na to. Bakit parang ngayon, parang nangyari, lumaan na to sa akin. Tapos parang ganun ba? At yung experience mo tungkol sa mga kaparian, ay may kaugnayan yan sa premonition mo sa psychic abilities. Ako po'y isang Vincentian, membro po ako ng Society of St. Vincent de Paul. Kung pag-aralan nyo ang buhay ni St. Vincent de Paul, bago siya nagiging santo, nagpari siya. Anong dahilan? Dahil sa pera. Gusto niyang magkapera, kaya nagpari siya. Tingnan nyo ang buhay ni St. Vincent de Paul. Ngunit binago siya ng Diyos. Nagiging santo. Napakaganda po ang buhay ni St. Vincent de Paul. No? Amen. No, so ibig sabihin, totoo man na kahit tayo'y magkasala, kahit mga pari o papa magkasala, pero tandaan natin, nagkasala tayo hindi dahil tayo'y Katoliko, dahil tayo hindi sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Ngunit tingnan natin ang kasaysayan. Ang dami ng mga kasalanan, mga kaparian at mga laikong makasalanan na sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko at iyon, sila'y nagiging santo. Amen. Thank you, Brother Feltentinho. At magandang gabi po sa iyo. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive,
we build community. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.